Magkano daw yung nagastos ko nung nag-apply ako papunta dito sa Hong Kong as a domestic helper? So, hello mga kabebe loves ko! Welcome back sa aking YouTube channel! Grabe! So, may bago akong topic na isi-share sa inyo mga kabebe loves, no? Mga tanong ito inspired from my FB page mga kabebe loves, no? Kasi doon nag-vlog po tayo at bitin yung explanation natin doon kasi puro lang reels, no? Short video. And marami ang nagre-request na mag-upload ako ng long form video para ma-explain ko talaga lahat ng mga katanungan daw nila. So mga kabebe loves, may nagsabi rin sa akin na gawa na lang ako ng YouTube channel at maganda yung long form video kapag sa YouTube daw i-upload. So ito na nga mga kabebe loves, no, lagi akong nakikinig sa mga ina-advise sa akin at lagi akong re-response or sumasagot sa mga nagtatanong, kaya ito may YouTube channel na tayo. And kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel mga kabebe loves, no, at nagustuhan mo yung ganitong topic, ayan, mag-subscribe ka na at i-click mo na rin yung notification and click all para ma-update ka sa lahat ng mga video na ina-upload ko. Sorry, hindi ako fluent mag-Tagalog, hindi kasi ako pure Tagalog mga kabebe loves, kaya pasensya na kayo. So, to be continue. To be continue? Yeah. Grabe! Ayan! Watch and learn, look and listen. And ito, isi-share ko na sa inyo. Magkano nga ba ang nagastos ko nung nag-apply ako papunta dito sa Hong Kong? So, sa mga hindi pa po nakakalam, ako pala ay dating OFW ng Saudi Arabia. Pero ngayon po ay andito sa Hong Kong as a domestic helper pa rin. Ayan. So, magkano nga ba ang nagastos ko nung nag-apply ako papunta dito sa Hong Kong? So, sa naalala ko mga kabebe loves, no, dito pa yung listahan ko, no. Ito. Ayan, nakasulat dito yung mga nagastos ko. Pero, ang i-share ko lang sa inyo yung mga binayaran ko sa agency or yung talagang ginastusan ko nung nag-start ako sa pag-a-apply at hindi po kasama yung expenses, pamasahe, yung pambili ng pagkain, hindi po yun kasama. Kumbaga yung mga binayaran ko talaga sa agency like medical, mga pa-xerox, mga notary, ganun. Ang nagastos ko lang is only 8,000 plus mga kabebe loves. Ganun lang po siya ka-liit. So bakit? Kasi nga po, ako po ay dating OFW or ex-abroad ako. So, mga kabebe loves, meron na po akong passport, meron na po akong, kumbaga, info sheet. Kumuha lang ako ng info sheet, mga kabebe loves. Ako lang gumawa ng i-registration, mga kabebe loves. Ako lang po lahat lakad ng mga papers ko. And bago ako pumunta, may NBI na ako noon, police clearance, kumbaga, birth certificate na yan. And pinaka-importante sa lahat, yung passport, meron po ako niyan, kumplito na po ako. Kaya nung nag-apply ako mga kabebe loves is konti na lang yung nagastos ko, 8,000 plus na lang siya mga kabebe loves. So, konti lang siya. And ito po yung gusto kong i-share rin sa inyo, no? Sabi niya dito, ayan, pakita ko sa inyo. 2 comment to ha. Ayan. Itong comment na ito is inspired from my FB page, no, mga kabebe loves. Tanong po ito galing sa aking FB page. Kasi lahat ng mga sinishare ko dito sa aking channel is nagmula ang mga tanong sa aking FB page. So, huwag kayong magtaka kung bakit bigla-bigla na lang ako nag-upload na may topic kung sino yung nagtanong sa akin. So, hindi po yan galing mismo dito sa aking channel sa YouTube, kung hindi sa FB page ko mga kabebe loves. Kung gusto niyo malaman kung ano yung FB page ko, ilagay ko po dito yung link sa description box ng video na ito mga kabebe loves, at saka i-check nyo na lang kung interesado talaga kayo. And ayan, kung interesado talaga kayo sa channel na ito, don't forget to subscribe. Ayan, grabe. So, basahin ko yung comment niya sa isa kong video ito mga kabebe loves, no. Hindi ko kung anong video to kasi sa FB page nga ito. So, sabi niya, yung sa akin is around 35K, no.
Galing ako Capiz, tapos nag-training ako sa Manila, almost 2 months. Din ako dun. Ang lahat ng nagastos ko, pati allowance ko is 35,000. So, ito yung comment niya. Ayan. Yan yung nagastos niya. 35,000. So, malinaw ba? Ayan, 35,000 pesos. Dala na yung allowance. Yung sa akin na 8,000 plus is walang allowance, walang ano yun mga ka-baby loves. Talagang kumbaga ano siya yung sorry hindi ako fluent sa Tagalog ha. Pasensya na kayo. Talagang yung nagastos ko lang yun sa agency nung nag-apply ako. So, again, complete requirements ako bago ako nag-apply. Kaya ano lang yung nagastos ko. Konting-konti lang, 8,000 mga ka-baby loves, ganun. So, yung isang comment is ito siya. Ayan. Ayan. So, basahin ko siya ha. Sabi niya, possible po may mga agency po kasi na di na namemera or kung alam niyo po ba ang process ng pa-Hong Kong. Ayan. Ako naman ay nasa 11,000 kasama na pamasahe ko kakaluwas ng Manila. Hindi ko alam mga ka-baby loves no kung galing saan siya, no? Napakaliit lang ng gastos ng mga ka-baby loves kung i-compare natin sa mga nagdaang mga taon. Kasi noon is may placement fee ang Hong Kong. So ngayong tinanggal na yung placement fee, kaya mababa na lang talaga yung mga ginastos ng mga aplikante na nag-a-apply, no? Gaya niya, 11,000. Gaya ko is 8,000. And ito yung pinaka point of view or POV ng topic natin. Kapag tayo ay nag-apply papunta dito sa Hong Kong mga ka-baby loves is walang specific na amount magkano yung magagastos natin. Kasi nga unang-una, hindi po tayo pare-pareho ng lugar or address. Halimbawa, yung agency natin is, yung agency ko is nasa Quirino. So, sa mga hindi pa po nakakaalam, ang agency ko is Kingsman Power Services. And ang katay-up niyan dito sa Hong Kong is Technic Agency, mga ka-baby love. So, yan po ang agency ko. Kung gusto nyo mag-apply, search nyo lang sa Facebook ang Kingsman Power Services by Rhea Mazo. Yun na yun. I-search nyo, try nyo, at mag-inquire kayo doon mga ka-baby loves. Mas maganda mag-inquire muna kayo bago kayo mag-walk-in, no? Kasi mas maganda talaga malaman nila kung sino yung agent mo bago ka mag-walk-in mga ka-baby loves. Kasi doon kasi may iba't ibang may iba't ibang mag-handle sa inyo sa agency ng mga agent. Ang nagustuhan ko is si Ma'am Rhea Mazo. Kaya ayan, nirefer ko ang pangalan niya sa inyo. Kung gusto nyo lang, kung interesado kayo, kung hindi is wag na kayo mag-aksaya ng panahon. And sa mga hindi po ako connected sa agency. Ito po lang, ang ginagawa kong ito is kusang ko lang na nag-share sa inyo ng mga experience ko mga ka-baby loves, no? Kaya wag kayong magtanong sa akin kung may alam akong employer na i-refer sa inyo. Wala po kasi nga hindi ako connected sa agency at wala rin akong alam sa paghanap ng employer. Ang sa akin lang is paano mag-apply, mga tips and guides sa pag-apply sa agency. Yan lang talaga ang masishare ko sa inyo. So again, ang point of view nga kanina ng ating video is wala pong specific na amount kapag tayo ay mag-a-apply. Walang specific amount or yung ma-address mo magkano talaga yung magagastos mo is wala po mga ka-baby loves. Yan po talaga ang POV ng ating topic ngayon. Bakit? Unang-una mga ka-baby loves, tayo po ay magkakaiba ng address. Example, yung sa agency nga, sa Quirino yung main branch ng Kings or office. Sa Quirino po, halimbawa ikaw ay taga Pasig, no? Or ikaw ay taga Cavite, or ikaw ay taga Valenzuela, 'di ba? Different place. So hindi mo talaga mako-compare yung maaari mong magagastos kasi itong isa sabi niya sa taga Capiz siya, 35,000 yung gastos niya.
dala na yung allowance, pagkain, pamasahin niya sa 35,000. Yun yung naubos niya bago siya nakaalis. At ang yung isa naman is 11,000 lang siya. So, napakaliit. Napakalaki ng diferensya. Siguro yung itong isa is malapit lang siya sa agency. Yung isa is malayo kasi nga taga-Capiz. So, mga ka-baby loves, huwag nyong i-compare o huwag kayong magtanong-tanong magkano yung maaaring magagastos kasi nga, hindi kayo pare-pareho ng lugar, mga ka-baby loves. So, ang mas maganda is kung ang inyong itatanong, magkano ba yung maaaring mga babayaran sa agency kapag tayo ay nag-apply, mga requirements na dapat kunin, yun talaga ang tamang tanong nyo na dapat ay malaman nyo. Kung walang sasagot sa mga tanong na yan is pwede kayo mag-research, no? Sa Facebook, maraming mga video kung paano magkuha ng sariling i-registration na ikaw lang ang kung kukuha or ikaw lang sa online, magpa-process through online. Kayang-kaya mo yan kasi yan rin ang ginawa ko noon, kaya ako nakatipid. So, diskartehan lang talaga ang labanan kapag tayo ay nag-apply, mga ka-baby loves. Ganon. So, ayun nga mga ka-baby loves, no, walang specific na amount, no? And wala ring specific na date or buwan or araw or weeks kung kailan ka makakaalis. So, isa rin yan sa mga tinatanong. Ang daming nagtatanong sa akin yan, mga ka-baby loves, no? At ang dami ko na rin mga sinasagot as in. Kasi araw-araw, iba-iba yung nakakita ng mga video ko. So, iba-iba rin yung nagtatanong. Ganun lang siya. Ganun ang buhay as a content creator. So, ayun siya mga ka-baby loves, no? Noon naalala ko, nagastos ko talaga is na pinakamalaking binayaran ko, no? Sa mga hindi pa po nakakalam, sa Kingsman Power Agency is medical muna bago processing ng mga documents or bago kahanapan ng employer. Unang-una talaga, no, halimbawa nakapasa ka na sa broker's interview, no? Kasi may mga unang interview yan, no, bago ka nila isasabak or hanapan ng employer. Unang-una is yung broker's interview, no? I-interviewin ka ng broker, no? I-assist, huwag kayong mag-alala sa mga interview kasi madali lang yan. So, huwag kayong matakot, huwag kayong kabahan. Kasi ang interview, mga ka-baby loves, is about lang naman yan sa sarili mo kung ano yung details ng buhay mo or kung sino ka, yun naman ang itatanong sa'yo. At yung background na experience mo, kung meron kang experience, yun ang itatanong sa'yo. Kaya huwag kayong matakot. Ayan, unang-una is, pagkatapos nyo makapasa sa broker's interview, so bago kayo, naalala ko is, bago kayo magsasabak sa broker's interview, dadaan ka muna kung mag-walk-in ka mag-walk-in ka sa agency, sa Kings. Hindi ko alam sa ibang agency. Ang sinishare ko lang sa inyo dito is yung experience ko. Noon sa akin, mga ka-baby loves, unang-una pagdating ko doon, so, hindi muna kami pina-fill up ng resume. Unang-una is orient. Ayun, in-orient kami, mga ginagawa, step by step sa pag-process ng inyong papers, ayun, itatakil yun doon, mga ugali, basta lahat-lahat, kaya nga orient. I-orient muna kayo. Tapos, kung agree kayo doon sa orient, mga ka-baby loves, or kung okay lang sa inyo yung mga bawal, mga gagawin, mga pagkasunod-sunod, kung kailan dapat talaga ipasa yung requirements sa ganitong araw, yun. Kung nagustuhan mo yung ang orient is, yun. Pagkatapos ng orient, mag-fill up ng resume. Tapos, sa pag-fill up ng resume, sa aking experience is i-guide din kayo, no? Marami yan kayo, paupuin kayo, tapos may isang staff doon na i-guide kayo kung ano yung ilagay nyo sa inyong resume. Kumbaga, parang ito siya, mga kabibs, i-guide ka talaga kayo, isa-isa kung ano yung dapat yung isulat para hindi magkamali. Like kung marriage ka, single, halimbawa live-in, i-guide kayo doon, hindi pwedeng ilagay doon na, halimbawa, may anak kayo tapos hindi kayo kasal. Hindi nyo pwedeng ilagay doon sa resume nyo na single but meron kang, ang hirap naman ito, meron kang 3 anak pero single ka.
So, hindi yun siya pwede. Hindi yun pasa sa mga Chinese, mga kababy loves, no, yung ganyan. Kasi nga, family-oriented yun, yan sila dito. So, tinitingnan nila kung healthy yung family mo, kung okay ba yung family mo. Tinitingnan yan nila sa inyong kung ano kayo. Kaya, hindi pwede na may 3 kang anak tapos single ka. Hindi siya ganyan. Dapat, halimbawa, live-in lang kayo, may 3 kayong anak. Ayan, hindi kayo kasal. So, 'di ba kung sa atin, dyan sa atin is, live-in, ganon. Kumbaga, single pa rin ang nakalagay or yung status mo, single. Hindi kayo kasal eh. Pero sa resume, mga kababy loves, kapag dito kayo sa Hong Kong nag-apply, based in my experience, no, nung ginaid kami, halimbawa, may ka-live-in ka, hindi kayo kasal, may 3 kayong anak, ang ilalagay mo sa resume is married. Ganon siya, mga kababy loves. I-explain naman yun sa inyo doon, mga kababy loves, no? Kaya, ayan nga, sinabi ko kanina, may mag-guide sa inyo kung ano yung mga dapat yung ilagay sa inyong resume. Pero, hindi naman, mga kababy kung yung pangalan mo, kukopyahin mo yung sinabi niyang pangalan or personal, mo lang ilalagay mo sa iyong resume. Kumbaga, yung staff is i-guide lang kayo. Ganun siya, mga kababy loves, no? And yung mga experience niyo, mga kababy loves, no, i-share or sasabihan kayo kung ano yung dapat nyong ilagay, no? Pagkakasunod-sunod, halimbawa, nakatatlong employer kayo sa Middle East, like, nakapag-Kuwait ka na, nakapag-Dubai, nakapag-Saudi, ayun, halos inubos mo na yung lugar sa Middle East. Siyempre, magkaiba-ibang date yun, so, i-guide kayo kung ano yung dapat yung ilagay. And, dapat yung i-memorize yun, ha? Kung ano yung mga nilagay nyo sa inyong resume, lalong-lalo na yung experience nyo or background na mga trabaho nyo. Kasi, sa broker's interview, yan din ang ginawa. Alam nyo ba, may nababagsak sa broker's interview, no? Sa amin noon is may isa. Kasi ang kasalanan niya is nagdi-4 siya at patawa-tawa siya. Nung sinita siya, hindi siya nakasagot kasi nga, kumbaga, parang na-rattle siya ba? Nagpanic siya kasi nga, pinagalitan siya kasi nagsismile siya. Nahiya siguro, kaya ayun, parang na mental block siya. Kaya hindi siya nakasagot sa mga tanong ng broker. Ang broker naman sa Kings is Pinay rin ang nag-i-interview. Pero kapag sa broker dito sa Hong Kong is Chinese na, mga kababy loves, siyempre mag-i-Englishan kayo niyan. Sa mga hindi pa po nakakalam, during broker's interview, English speaking din yan, no? Kapag in-interview kayo is English, kaya kung English Kalabaw ka, like me, ako English Kalabaw, so magpa-practice kayo na kayo. At huwag kayong sa interview is bibigyan din kayo ng, kumbaga, yung kodigo. Anong ba tamang term na ibibigay sa inyo? Kumbaga, guide nyo kung ano yung mga possible question na itatanong ng interviewer sa inyo. Bibigyan kayo. Kaya nga, mas maganda na magdiretso kayo sa agency para mag-guide kayo ng staff doon, no? Kung ano yung mga gagawin yung mga kababy loves. So, ganun lang siya, mga kababy loves, no? Again, sa Kings po is, unang-una is medical muna bago process ng mga papers nyo or bago kayo hanapan ng employer. Ganun ang Kings Manpower Agency. So, magkano nga ba yung ko noon? Sa naalala ko, ang binayaran ko sa medical is 3,200 ata. Yun kung 300. Basta ang pera ko noon is 3,500 na ubos yun. Kasi nga, kumain ako, pamasahe ko. Basta, naalala ko is inutang lang yun or inutangan ako ng asawa ko sa kaibigan niya para may pera lang ako pambayad sa medical. Yun is talagang eksaktong 3,500 at nung umuwi ako, merienda lang nabili ko doon at saka yung pang-lunch ko, mga kababy loves. Basta parang 3,300 or 3,200 talaga yung sa medical ko. So, mga kababy loves, no, sa Kings is 2 beses sila nagpapamedical. Unang medical or pre-medical is ikaw magbabayad. Ikaw talaga, hindi po yan cover ng agency. Pero sa final medical is cover na yan ng agency. Ang agency na ang magbabayad, mga kababy loves. And mga kababy loves, grabe, yan po ang mga binayaran ko or pinakamalaking nabayaran ko noon, ang medical fee na 3,500.
And next is mga notary, Xerox, no? Kasi sa OWA, during mag-OWA, yung booklet nagagamitin sa OWA training is ipa-Xerox yun or pina-Xerox namin yun. Ang parang binayaran ko doon is 35 ata. Hindi ako sure, basta hindi nakaabot ng 50. Yun, binayaran ko yun mga ka-baby loves, mga Xerox. Ang dami naming pina-Xerox noon. Basta naalala ko is, nasa listahan ko is 8,000 plus lang ang ginastos ko noon nung nag-apply ako. Kasi isa akong ex-abroad, complete requirements ako. Kapag ikaw ay first timer, medyo malaki-laki talaga ang mababayaran mong mga ka-baby loves kasi kailangan mong kumuha ng passport, mag-test na training ka, no? Ang dami mong kailangan gawin, no, mga ka-baby loves. Kaya, malaki talaga ang gastos ng isang first-timer na mag-a-apply papunta dito sa Hong Kong. Pero mga ka-baby loves, kung gusto nyo ng walang gastos, kumbaga zero, as in zero, mag-Middle East kayo. Kasi sa Middle East, libre lahat. So, Middle East is libre accommodation, libre yung pagkain, libre pamasahe sa pag-process ng mga papers. Ganyan yung nangyari sa akin noon. Nung nag-Middle East ako. Libre lahat, ikaw na lang kulang. At napakabilis lang kapag sa Middle East kayo mag-apply kasi 2 months lang yung iba. Hindi nakaabot ng 2 months, nakaalis na. Ganun po kabilis ang processing sa Saudi Arabia. Hindi kagaya dito sa Hong Kong is 2 to 3 months talaga. Pinakamatagal talaga dito yung visa. Matagal yung visa dito sa Hong Kong kasi pirmahan mo yung kontrata sa Pilipinas, ipadala yan dito sa Hong Kong, pirmahan ng employer, ipadala yan sa Pilipinas. So, ganyan po siya katagal ang process dito sa Hong Kong mga ka-baby loves. Kaya, sa mga gustong mag-apply mga ka-baby loves, no, mag-isip-isip kayo, no, mga ka-baby loves, again, kapag tayo ay nag-Hong Kong is, kumbaga, padiskartehan lang sa pag-apply. Kung gusto nyo makatipid, kayo yung kukuha or like NBI, kayo mag-o-online, huwag kayong dadaan sa mga online agent. So, kumbaga, gawin nyo yung best nyo na dapat kayo ay lalakad or magko-comply ng mga requirements nyo or kukuha ng mga requirements nyo para makatipid kayo. Ganun siya mga ka-baby loves. Pero kung gusto mo na walang problema, ayan, ipalakad mo, magbabayad ka para magkaroon ka ng mga requirements. Ganun lang siya kasimple. So, ayun lang siya mga ka-baby loves. No, grabe. So, medyo mataas na yung video natin. Salamat sa mga nanonood ng aking mga videos. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ayan, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell button and hit all para ma-update ka sa lahat ng mga video na i-upload ko. And love you. God bless us all sa ating lahat. Thank you.